Hi guys! Another video of a week in my life. Pero simulan natin tong linggo na to on a Wednesday last week sa Love Caravan. I'm so happy. Sobrang saya ng Central Bikutan kasi pumunta si Mayor Lani sa Love Caravan and na-notice niya yung hair ko, guys. I'm so happy. Tsaka tignan naman, guys, yung ngiti ng mga kabarangay ko nung si Mayor Lani ay nasa harap nila. See? Tingnan mo, nakakatuwa kasi kinikilig-kilig talaga sila. Finally, after 3 months guys, dumating na ulit yung papa ko from Australia. Siguro mga 5 days lang siya dito, kaya nagkaroon na kami na ulit ng get-together. So, celebration to ng mga February celebrants. Asawa ko, si papa, si Raymond, and si mami. Pero nagkaroon kami ng bukod na celebration sa birthday ng mami ko. Ayan, sing-sing lang si papa. He's so happy, he's back. Kasi sa Australia guys, mahal yung alak. Mahal din yung yosi. Kaya, ayan yung mga vices ng papa ko na na-enjoy niya pag nandito sa Pilipinas. So, parang siyang nag-concert dyan kung ano-ano ng mga kanta. Parang Totoy Bibo ata yung kinakanta niyan. 'Di ba? Very bibo talaga. Tapos ito yung pamangking ko. Sabi niya, Tita Lay, video mo ko kasi magpapakain ako ng mga fishes. Pero sabi niya, ang baho daw ng pangpakain sa mga fishes. Fishes yan ng mga cousin ko. Regalo ni Ate Gay. Shout out Ate Gay. And then, ayan. Pero dahil nag-inom yung asawa ko kinagabihan, sabi ko sa kanya, hindi tayo pwedeng hindi maglakad. I did not drink, but I still managed to walk, guys. Ayan. Tapos na-realize ko, guys, yung buhok ko, ibang-iba dun sa Love Caravan. Nagbabalik-anyo na siya. Ganyan talaga yung buhok ko, kulot talaga siya. So, pag kumukulot na siya, ayan, nabubuhaghag na. Tapos meron ding bagong bukas na Mr. Baka sa Maguindanao Street sa Maharlika. Tinry ko. Meron din sa tuktukan sa friend namin si Rocky. And then kinabukasan, nagkaroon kami ng best or hindi pala, bumunta yung best tagig sa barangay namin. Nagkaroon syempre ng cleanup drive, ng pagbubungkal, ng pagtatanim ng mga puno. Overall, lahat ng cluster 4 from different barangays, pumunta sila para magkaroon ng isahang paglilinis sa specific area na yan. And may misting, ayan nakikita nyo guys, inaayos yung mga kahoy-kahoy, yung mga kanal, declogging. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagtulong-tulong, sa ibang mga kabarangay namin, at syempre sa ibang barangay na nag-help out para dito sa pagbisita ng Best Taguig. Syempre kay Mayor Lani, kay Tano, para sa mga programang ganito. At nakakalungkot guys kasi nagkaroon ng sunog sa amin sa May Proctres. Kaya sobrang salamat Mayor Lani and Kong George para sa financial assistance na natanggap ng mga kabarangay ko. Sobrang mixed emotion guys, pero nung kinagabihan naman, masaya naman ako kasi nakita ko yung mga pamangking ko ulit at kasama ko yung mga kapatid ko, stepmom ko, at itong kapatid ko. So yung papa ko nagpapabili sa kapatid ko ng speaker. Ayan, malungkot na daw siya. Pero sobrang saya namin kasi magkakasama kami ulit. At ito, inaasar-asar ni Barbie, si Bambam. Minsan lang kami makita ni Bambam. Anak siya ng pang-apat kong kapatid si Harry. At mabilis ang dinner lang guys kasi nai-stress talaga ako at yung asawa ko. Kasi sabi ko nga sa inyo mixed emotion yung araw na yan. Kasi sa umaga malungkot, sa tanghali masaya. Ito naman sa gabi, na-flata naman kami. Tapos tumawag pa kami ng mekaniko dun sa Better Living kasi wala yung mga tools ng asawa ko. Tapos na ano pa kami, yung hindi battery ng sasakyan namin, hindi umaandar, hindi mabuksan yung kotse. So ano pa bang choice kundi call a friend na talaga. Buti available si Kagawad Jared Fontiveros tsaka yung kapatid niya. Ayan, okay na yung sasakyan namin. We went to Andox para mag-dinner ulit kasi na-stress nga. Kasama ko ulit si Bambam. Kinagabihan or same day pa rin to guys. Nag-walking naman ako. Tsura ko dyan. Ayan, hindi kasi ako nakakapagganyan sa labas, kaya sa bahay na lang. And then Saturday morning guys, nag-asikaso na yung asawa ko para bumili ng battery ng sasakyan. Bakit ang mahal ng battery? 5,000 yata yung binayaran niya. Tapos ako naman nag-quick grocery ako para makapaglagay-lagay naman ulit ng mga laman sa ref. Ayan, naisip ko magbulalo. Tapos yung mga ingredients ko lang sa fuko. Tapos nag-walking ako ulit kasi medyo mahal ang gas, kaya dyan na lang tayo magtiyaga sa bahay, mag-treadmill na lang. Nakakalungkot kasi pauwi na yung papa ko kinabukasan sa Australia. Kaya ayan, walking lang ulit. Going back,
pauwi na yung papa ko sa Australia. 5 days lang talaga siya. Kaya nag-asi-asikaso na rin kami ng mga ipapadala sa kanya. So pumunta kami sa tita ko para kunin yung mga ipapadala niya. Tapos ang dami ng tea ng tita ko, guys. Gustong gusto ko talaga nagtsatsaa dyan. Tapos ito si Autumn! My favorite Autumn. Ayan. Cutie cutie. Nang ang tawag niyan sa akin. Tapos nong naman kay Jojo. As in, ang lakas niyan magnang in nong. Tapos pumunta na kami sa papa ko kasi nag-aasikaso na nga. Ayan si Wiwit. May favorite lolo. Syempre, siya lang naman yung lolo ko. Tapos, ang dyan na yung mommy ko, yung papa ko, nagpapaalaman na kami. Ini-interview ko yung Wiwit ko dyan. Pero di ko na matandaan yung mga tanong ko. So happy kasi ang lakas-lakas pa rin ng lolo ko sa edad niyang 70 plus. Kaya pa niyan magmotor, mag-drive, napakabilis pa maglakad niyan. Yung sister ko, wait lang, nabibilaukan ako. Papa ko, yan, parang sabi ko sa papa ko, magbawas-bawas na siya ng paninigarilyo niya. Kasi hindi yan healthy. Tapos nagpapaalam na si papa to everyone. Happy kami guys, nasa Australia yung papa ko. Kasi dito sa Philippines, medyo lang ma-vices yung papa ko. So gusto ko siya nasa Australia kasi nakokontrol niya yung mga pag-inom, yosi. Sobrang nakakalungkot. Sobrang daming emotion ngayong linggo na to. Katulad niyan, malungkot na naman ako kasi alis yung papa ko. Masaya na malungkot, so ganon. Tapos sabi ni Jojo, teka hindi mo na videohan yung pagyakap ko kay papa. So yayakapin niya ulit si papa. Ayan, stepmom ko. And then nag-walking ako ulit sa bahay. Sabi mas effective daw pag fasted walking. Ibig sabihin, nagwo-walk ka while on fasting. So, ang nababurn daw na fats dyan is yung mga stored fats. Hindi kung ano yung kinain. Kasi nga walang kinain. Fasting nga eh. Tapos di ko alam, kahit pagod na pagod ako, nag-shower naman ako, nag-skincare. Hirap na hirap ako matulog. Kahit lumabas na ako ng kwarto para lang mas malamigan. Naantok pa rin ako. Antok na antok. Akong choice guys, kundi pumasok at mag-session kami nang wala akong tulog. So, quick outfit check. Pasensya na kasi medyo madumi yung likod. Ayan si Giraffe, napanalunan namin yan sa Tagaytay. Hindi ako naka-uniform kasi late na rin ako pumasok niyan. Sumabay lang ako sa asawa ko. At sabi ko sa kanya, sunduin niya nga rin ako para makatipid sa pamasahe. Tapos ito, session time na. Adjourn na yan. I adjourned the meeting. It was seconded by Kagawad Chris. Pero may mga estudyante pa rin ako nag-aantay sa akin kasi ako yung nagmamonitor sa kanila. Sila yung mga NSTP students from Taguig City University. And then, ayan, selfie lang kami. Sabi ko, smile sila na parang close kami. Pero mga napamahal na talaga sa akin yung mga batang yan. Then, pumunta lang kami sa DSWD para magpasalamat sila. Sadly, guys, something happened to my bestie. Si JJ, quick video lang yan. Kahit medyo out of focus ako guys dahil sa nangyari, kailangan nating paghandaan yung pagdating ni San Jose. So ang ating parokya mula sa St. Joseph Parish, dadalhin ang imahe ni San Jose sa Parok 1 para sa pabasa. At ayan yung asawa ko, salamat, tumutulong siya. At ito naman ang aming kubol sa pagtanggap kay San Jose. Salamat St. Joseph Parish sa lahat ng ating mga elders at mga block and porok leaders na nagtulong-tulong. Ang ganda, ang linis, ang simple lang, di ba? At dumating na nga ang imahe ni San Jose. Salamat St. Joseph Parish. Salamat sa mga kabataang nagbuhat. At ako at si Kagawad Jared naman po ang nagbasa para sa pagtanggap kay San Jose. Salamat sa ating mga mami, sa mga elders ng Purok Uno na nagbasa, nagpabasa. Tapos, ayan po. Okay, wait, pahinga muna ako. Naglalaro kami ng asawa ko kung sinong kukuha ng orders namin. Ako lang naman yung kumain yan, pero napapagod na talaga ako tumayo. Tapos ayan, pansit lang at burger. So, nothing interesting sa order ko. And back to base, walk tayo ulit. Then kinabukasan, anong araw na to? Tuesday. Oo, Tuesday to. Duty ako sa barangay. Short duty lang. May mga kailangan akong pirmahan. Mga naipasang resolusyon namin. At pagpaplano sa parating na State of the Barangay address. Pumirma rin ako sa project proposal ng isa sa mga kagawad namin na kung saan maraming pamilya ang magbebenepisyo dito sa Barangay Central Bikutan.
So aside from sa mga resolutions, pumirma din ako ng mga minutes of the meeting namin nung nakaraang session nung Monday or nung kinahaponan. And then yan, nire-review lang natin mabuti kasi syempre para hindi tayo basta-basta lang pumipirma, minimake sure natin na kung ano yung nasa loob ng pinipirmahan natin. Since everyone have already signed at nakita ko naman everything is okay, pinaghahandaan namin yung soba. So sana lahat ng mga kabarangay ko na nakakapanood nito ay makapunta at makapanood at makinig sa lahat ng mga proyekto, mga gawain na nagawa namin for the past quarter. Simula October to March. Yun guys, pumunta ako sa investigation office namin kasi narinig ko to si kuya. Nagpa-file ng blotter kasi na-scam daw siya. 1,000 pesos yung inabono niya para dyan sa bag na yan. Tignan nyo naman, mukhang hindi naman 1,000. Sabi ko sa kanya, sama ko siya sa vlog namin. Syempre, pinangaralan ko siya na dapat hindi basta-basta nag-aabono. So, yun, taga-Central Bikutan daw yung receiver. Pero hindi naman taga-Central. Bumisita kami kay JJ, aking bestie. Bawal mag-video, pero short video lang yan. Baka mapagalitan ako. Kasama ko si Nicole. And ayan yung mga foods na dinala namin. And ayan siya. Getting better. And then, nag-walk din tayo ulit. Kinabukasan, duty ako ulit. That's Wednesday. May mga student ako. Almost done na sila sa ginagawa nila. Ayan, syempre, part of their accomplishment ay magkaroon ng cleanup drive para rin matuto rin sila sa mga basic na gawain dito sa community. At ayan ang aking princess, ang aking mutya ng Central Bikutan. Nag-file siya ng application para maging mutya ng Central Bikutan. Sama ko si Tita Inday, we went to SM, at ako gulay lang yung binili ko. Kasi sabi ko, gusto ko mag-landers talaga. Buti na lang yung kapatid ko nag-aya. Tapos ayan, video-video lang. Tapos ang sasarap ng mga fruits, ang mura lang. Mura lang siya. Pero parang mahal kasi slice na. Basta you know, if you know, you know. Ayan yung mga fruits. Ayan, bumimili lang ako. Ano ba, matagal ba tong video na to? Nauumay na ba kayo? Huwag kayong maumay guys. Kasi sinisipag akong mag-edit. Sana wag kayo maumay. Ayan, going to Landers na kami. Finally, tumawag yung kapatid ko. Tapos medyo mabilisan lang to ha. Kasi sobrang saya ng araw na to. Kasi kasama ko yung mami ko, wiwit ko, kapatid ko, bayaw ko. Ayan, of course, first on the list, karne, steak, mga buto-buto. Dahil para mahal na ng pamahal ang mga bilihin, kailangan take advantage ang mga 50% off. Ayan, for protein. Ayan, Yakult. Favorite ko yung kulay na yan. Kasi mas low calorie siya. At yung red naman yung sa asawa ko. Sabi ko sa kanya, kumuha na siya kasi nag-aagawang kami. Tapos, ito naman yung favorite ng asawa ko, yung chicken nuggets ng Landers kasi mas masarap siya kesa dun sa brand. Tapos, ayan si Mami, si Wiwit, yung sister ko, and si Barbie, kasama ko rin yung bayaw ko, and si Gavin. Tapos, itong pamangking ko, iniinggit niya ako sa bagong shoes niya. Budol lang naman niya yan sa lolo ko. Sabi niya, Tataloy, I have a new shoes. Damo siya. Ayan, kaya sabi ko, papabili rin ako kay Wiwit. Char! Ayan, ang bilis ni Mami maglakad Kala mo talaga. Grabe, 75 na yung Mami ko, imagine. Medyo mas malakas pa rin siya sa iba, di ba? Tapos yung bayaw ko, namimili-mili sila ng mga pwedeng pang sa car. Ayan na kami, enough na yung namin ng asawa ko. Naghahanap na lang kami ng mga dilata. Tapos itong pamangking ko, sabi niya, Tata Lay, I have a new dog. Sabi ko, saan galing? The dog is coming to my house, sabi niya. Sabi ko, can I borrow your dog? Sabi niya, no, it's only my dog. And ayan yung pamangking ko, sister ko, sabi niya may promo daw. So pumunta kami. Yung mami ko, Diyos ko, nag-ano pa siya, kailangan daw 2 bottles per 1,000 pesos. Per card member lang naman. Yan, we're almost done. Naglagay lang kami ng mga few items. And dahil nakukuryente nga yung asawa ko dun sa cart namin, yung paglagay namin tuloy ng item sa cart, parang pahagis. Kasi, ang sakit nakuryente kaya ako. Ayan si Barbie, ang daldal talaga niyan. Sabi ko, ang bigat mo, baba ka na. Ayan. Tapos ayan. Mali yung ginawa ko guys kasi parang hinagis ko yung food. Pero ang totoo, nasasaktan talaga ako. Tignan mo yung asawa ko, sabi niya mali daw ako. Pero tignan mo yung ginawa niya, bugs. 'Di ba? Ayan, Coke Zero.
Sobrang daldal ko guys, pero sana nakikinig pa rin kayo. Tapos yung favorite ng asawa ko na juice, and ako selfie-selfie lang, selfie video. Tapos ito yung karne. Punta na kayo ng Landers guys kasi ang daming sale. As in worth it, lalo na yung mga gulay at karne. Tapos ito, ang sarap nung baget na to. So 102 pesos lang siya for 2. Tapos ayan, tetry ko lang yan. Baka sakali, lumiitan siya. Nagdagdag ako ng steak. Mura lang kasi guys, o tignan mo. 3 piraso na siya. Tapos itong bayaw ko, may bit-bit na Alfonso. Ay ano ba yun? Alfonso ba yun? Tapos yung asawa ko na inggit, sabi ko, sige, kunan ko rin siya. Pero outfit check muna kami. Alfonso ba yun? Basta yung fundador, ayun. Sabi ko sa kanya, talon siya. Para ako hindi tatalon. Pero hindi ko na siya na-prank. Kasi alam niyo na yung pinaplano ko. Tapos, pero sa isip ko nito, kukunan ko na rin siya ng fundador. Kasi nakatingin siya sa bayaw ko. Ayan na, kinukuha ko na yung fondador niyan. Surprise ko siya. Pero hindi naman niya iinumin yan guys. Ipapainom niya yan sa mga friends niya and workmates. So worried siya kasi baka akala mahal. Pero mga 780 pesos lang naman yan. Tapos kasi bumili pa sila ng beer. Yan, sabi ko sa mami ko kung ilan yung mga napamili niya. Bumili pa yan ng microwave. 'Di ba? Parang hindi nasusugatan yung mami ko sa paggastos. Parang hindi niya iniinda. Samantalang kami budget na budget talaga. Yan ang mami ko, 'di ba? Tapos yung Barbie, kami lang. Tapos nag-aaya kami, nag-aaya yung kapatid ko. Si kapatid ko ba o si mami? Basta sabi nila mag-Arca South kami. So, yung mami ko nakarami na naman ng walking. Ayan, gusto-gusto niya nagwo-walk. Nagwo-walk siya sa rooftop namin. Tapos tinatantos niya pa. And then, nagti-thank you naman ako sa husband ko. Syempre, for always providing. For always giving what I need. Pero kailangan naman magtipid. Tapos tinuturuan ko yung pamangkin ko. Sabi ko, Barbie, sabihin mo kay mami, mag-pizza kami. Tinuturuan ko siya. Tapos nagre-rehearsal kami. Mami niya, Mami la, can we go get pizza? Tapos ito yung pamangkin ko naman ako bumili ng taho. Yung pamangkin ko, laging curious sa mga bagay-bagay. Kahit ano binibili niya para lang matesting. Tapos ayan, walking na kami pa Arca South Mall. Ayala Mall, sorry. Tapos nagkukwentuhan lang kami ng mami ko, ng wiwit ko, ng asawa ko. Ang saya lang na makabanding mo yung lola mo and lolo mo. Mami pala ang tawag ko sa kanya kasi sa kanya na ako halos lumaki. Tapos ayan, muntik pang matalisod yung mami ko. Sobrang enjoy siya dyan. Sabi niya nga minsan lang daw siya makalabas kung hindi pa siya invite ng sister ko. So I'm planning na invite siya lagi dyan sa Ayala. Kasi mura lang dyan. Maraming mga donuts, mga coffee. Tapos nagtsikahan kami ng mami ko. Walang katapusang tsikahan. Sobra. Chinismis ko lahat sa kanya yung mga nangyayari sa barangay. Kung ano yung mga kaganapan. Kung paano ako tinitreat ng iba. Kung paano ako kasaya sa trabaho ko. At kung gaano ka-evil yung iba. Char. Basta sobrang nakikinig yung mami ko. Kasi ngayon na lang ako ulit nakapagkwento. Nakapag-share sa kanya. Sobrang concern ng mami ko pag may mga ganyan siyang nababalitaan sa akin. Alam mo, pag ang lola talaga nakakarinig ng hindi magandang nangyayari sa apo nila, talagang ready to fight sila, no? Gusto talaga nila makipagbakbakan. Tapos ina-advise na rin ako syempre ng mami ko na of course, kailangan humble lagi, keep your feet on the ground, kailangan nagsaserbisyo. So, yan yung mga advices na nakuha ko sa mami ko. Always naman. Kasi yung mami ko, tumakbo pala yung barangay Kagawad. Kaso natalo. Kasi ang laki-laki ng barangay upper noon. Hindi pa nahahati sa Central Bicutanin upper. Tapos kami pa yung mga angels niya. Tapos tagabigay ng flyers. And then, ayan, nauubusan na ako ng boses. Banding-banding lang kami time-lapse. Pero chismisan pa rin kami ng chismisan. At humiling yung mami ko na kumanta yung asawa ko. So, pinagbigyan naman ng asawa ko. And gustong-gusto niya na nagaganyan. The day is almost done. Wednesday na ba to? So, that's Wednesday to Wednesday. Pero may additional pa ako sa video. Kasi nag-duty pa rin ako. Grabe naman sipag ni Kagawad. Pwede nang tumakbo ba ulit? Pero dahil last term ko na. Pero kinagabihan, ayan si Kagawad Jared, dinalahan niya ako ng buko. Galing daw sa Cavite. Medyo masipon-sipon yung buko kaya masarap. Tapos, ayan, yung mga students ko, another batch yan. Last day na nila. Kaya sabi ko, mag-gardening kayo dyan. Kailangan nyo matutunan yan. Mabilisang video lang yan. Sabi ko, kailangan itong mga bagay na to, ma-adapt nyo sa future.
maaga sila pumapasok. Marami rin akong learnings na naibigay sa kanila. And I hope I set a good example. So, inaayos ko lang yung mga evaluation and DTRs nila. God, thank you so much sa opportunity nito. Nakapag-share tayo ng learnings, ng mga advices sa mga bata. And bilang barangay kagawad, gusto ko talaga tong mga ganitong bagay, nagiging busy. Gusto ko nga araw-araw pumapasok sa barangay kung pwede lang, para nababawasan na rin yung anxiety natin. So this is it. Ito yung napakahaba kong video. Sana you're still watching at the very end, kasi I'm grateful for everyone na sumusubaybay. Nahihiya talaga ako mag-upload, pero there's one person na nagsabi sa akin, go kagawad, i-upload mo lang, show to the world kung gaano ka kasipag at kung gaano mo kamahal yung ginagawa mo. So here I am, thanking everyone. Bye guys! I love you all!